Malaya ka na ba? O alipin ka pa din ng kasalanan? Ito po ang ating programa, 24/7 Wow Word of Wisdom. Pastor Rod Grumo po ng CGM Balite. Ang ating mensahe sa umagang ito ay matagpuan sa Galatia chapter 5 verse 13. Mga kapatid, tinawag tayo upang maging malaya, upang huwag naman ninyo gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Purihin po ang pagbabasa ng kanyang salita at tayo po'y dumulog sa Panginoon. Panginoon, salamat po na sa oras nito, kami po ay magbahagi ng iyong mga salita. Pagpalain mo nga po, Panginoon, patuloy ang iyong mga salita na mapakinggan ng lahat na makikinig sa oras na ito. Salamat po, Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ang ating pong tatalakayin ngayon sa oras na ito ay ang kalayaan. Noong Hunyo 12, 1898, ang Pilipinas po ay nakaranas ng kalayaan sa pananakop ng mga Kastila. Napakalaking halaga dahil sa madugong pakikipaglaban ng ating mga ninuno. Sa loob ng 400 taon, ang ating bansa ay nakaranas ng paggigipit at pagpahirap sa mga kamay ng mga abusado at kurap na mga namumuno. Lumipas ang maraming taon, pinuproklama ang kalayaan. Subalit, ang kalayaan na ating nararanasan sa ngayon ay hindi tumpak sa inaasahan nating lahat. Ang aklat po ng Galatia sa Kapitulo 5, talatang 13, ay tumutukoy sa paggamit ng kalayaang ibinigay ni Kristo, hindi para sa makasariling pagnanasa ng laman, kundi para maglingkod sa isa't isa sa pamagitan ng pag-ibig. Ito ay panawagan na tunay na kalayaang Kristiyano ay may limitasyon at responsibilidad na magmahalan imbis na maging lisensya sa kasalanan. Ano po ba ang kalayaan? Una, ang kalayaan ay isang kalagayan kung saan malaya tayo sa tanikala ng kaaway. Ang kalayaan ay kung ang tao ay malayo sa kasalanan at ang kapangyarihan ng palaging piliin kung ano ang tama na nagmula sa kamatayan ni Kristo nung tayo po ay tinubos sa pagkalipin ng kasalanan at ang naging kabayaran nito. Hindi natin nararanasan ang tunay na kalayaan kung tayo ay alipin pa ng kasalanan. Kailangang mapalaya tayo sa gapos ng kasalanan para maranasan natin ang tunay na kalayaan. Dahil ang kasalanan ang kahadlangan ng kalayaan. Ang sinumang alipin ng kasalanan ay nananatili sa gapos nito. Kung wala ang kasalanan, makapamuhay tayo sa kalayaan. Ang nais ng Diyos na maranasan natin ang tunay na kalayaan. Sa aklat ng Galatia 5, sa versikulo 1, nang sabi, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at huwag nang pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Gayon din ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma 6:22. Ang sinabi, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin ng Diyos, ang tamo ninyo'y isang buhay na banal at ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Pangalawa po ay ang kalayaan ay hindi lamang
nangangahulugan ng paggawa ng kung ano ang gusto ng isang tao. Ito ay ang kakayahan at karapatang pumili, magpasya at kumilos ayon sa sariling kagustuhan nang hindi inalipin ng mga panlabas na puwersa, takot o mga maling bisyo. Ang tunay na kalayaan ay may kaakibat na pananagutan, kung saan ang bawat pasya at ginagawa para sa ikabubuti ng sarili at ng kapwa. Nahahati ito sa dalawang aspeto: ang paglaya mula sa mga limitasyon o pang-aapi, at ang kalayaang gamitin ang sariling kakayanan para sa pag-unlad at paglilingkod. Sa kabuuan, ito ay ang kapangyarihang hubugin ang sariling kinabukasan habang nirerespeto ang karapatan ng iba. Ang pangatlo, ang kalayaan na hindi lisensya para gawin ang lahat ng gusto, kundi kakayahang pumili ng tama. Paglaya sa kahirapan, takot o dominasyon. Paglaya o panggumawa ng kabutihan at magpaunlad ng sarili. Ang tunay na malaya ay handang pananagutan ang bunga ng kaniyang mga desisyon. Bilang pangwakas, ang tunay na kalayaan ay makikita sa pagpili na gumawa ng tama at magmahal ayon sa turo ng salita ng Diyos. Muli, ako po si Pastor Rodrigo Gromo na nagsasabing ang oras ay gamitin para sa Diyos, para ang Diyos ay luwalhatiin.